So, latent demand. So, yung latent demand is nandun yung desire para bilhin yung product. Kaso, ang problema is wala silang purchasing power o wala silang finances to buy the product. Wala silang purchasing power to afford the product. So, yun yung sinasabi sa amin ni Sir Errol Ibanez nung nag-aaral ako sa main ng graduate school. Ang demand is hindi lang yung gusto ng tao. Ang dalawang factors ng demand yung sinabi niya is may gusto ng tao, gusto at kailangan ng tao at meron silang pambili. So, paano nila bibilhin yung produkto mo kung wala silang pambili? Kaya nga latent demand. Kasi kung kailan lang sila magkakapera, dun lang nila bibilhin. So, dapat, di ba, napapansin nyo, yung ibang mga negosyo nagbo-boom lang sa December hanggang ngayong January kasi alam nila pagka December, maraming pera tao. May pambili ang tao. Yun na yung latent demand. At sa software, sa IT, ganyan din yan. Diba? Microsoft Office sila. So, kailan kayo gagamit ng SQL na database? Diba? Minsan, ang dinadownload nila is freeware para makasabay sila. Kasi minsan, wala silang finances. So, minsan, ina-afford nila yung freeware para hindi maging latent demand yun. Makasabay sila sa trend para yung services nila is umayos. So, yun yung sinasabi na hindi lang basta makatipid. Do they have the finances to purchase sophisticated softwares or hardwares at the same time? So, sa latent demand, pumapasok din yan sa IT tsaka sa CS. Yan yung mga sa economics na kailangan yung tatandaan. Hindi lang, yan yung sa business na pwedeng ilagay sa Comsci pag nagtatrabaho sa industry ng IT. Yeah. So, yun lang. Kasi, pag Comsci ka lang eh. Doon ka lang nakapokus lagi. Then, magugulat ka sa industry, marami ka palang kailangan matutunan. So, yun lang po.